Hi guys! So today magluluto tayo ng garlic buttered shrimp. So ito yung mga kailangan natin sa pagluluto. So kalating kilo ng hipon, na linis ko na rin yan. And then isang piraso ng lemon. And then isang buong piraso or isang buong bawang. Yan. And then buttered. So ito na lang natin ang buttered sa akin. Pwede kayong gumamit kahit anong butter kung saan kayo mas komportable, okay lang. And then kung gaano rin karami. And then pepper and salt. So, dito ginamit ko yung durog na paminta and then Sprite. So, sa Sprite naman, pwede kayong gumamit ng naka-mismo bottle sa pang-marinate. So, depende na lang sa inyo. Sa akin kasi malaki na binili ko para yung the rest is pang lunch na later. So, isang basong Sprite yung ginamit ko rito. Again, pwede kayong gumamit ng isang buo na nasa mismo na. And then, ang marination natin is 15 to 30 minutes. Siguro maximum na yung 1 hour. Depende na sa inyo. Sa akin, okay na ako dun sa 30 minutes. And then, habang nagmamarinate or pag nagmarinate, make sure lang na ano natin sa lahat ng hipon, yung Sprite. And then, yan. Babad lang natin siya dyan for 30 minutes. And then, let's cook. After 30 minutes, nagsalang na ako nitong kawali. Ilagay ko lang siya sa low medium heat or katamtamang apoy lang para hindi agad masunog yung ating butter. Again, sa butter brand, bahala kayo kung anong gusto nyong gamitin. And then sa dami naman, depende rin sa inyo kung gaano karami. No? Kung paano nyo mas malasa pa yung butter na gusto nyo dun sa hipon na niluluto natin. Ito, nilagay ko na rito yung butter. And then kung mapapansin nyo, pinaikot-ikot ko siya habang natutunaw dun sa kawali para hindi dumikit yung hipon na ilalagay natin later. Ayan, pagka ganito na siya, actually pwede nyo nang isabay ilagay yung garlic para maluto na rin yung garlic no, habang tinutunaw nyo pa yung butter. Pero dito kasi sa akin, ang ginawa ko, inubos ko muna talaga matunaw yung butter bago ko nilagay yung garlic. Pero choice nyo, pwede nyo rin naman ilagay dito isabay para at least habang natutunaw, luluto na rin yung garlic at mas matagal siyang na kasalang bago nyo mailagay yung hipon. Yung akin kasi ito, nung natunaw na siya dito, after 1 minute, nung pagkalagay ko ng bawang, tsaka ko nilagay yung hipon. So, nung natapos ako magluto, medyo hindi pa ganun ka lasa yung garlic. So, yun. So, usually, 1 to 3 minutes naman pwedeng ang garlic iluto. Or kung gusto nyo mas tostado, ayan, pwede nyo patagalin pa. Pero yun nga, pagka gano'n kasi mauubos na yung butter. So, kailangan nyo ulit maglagay. So, yan. Eto, after a minute, ilalagay ko na yung marinated na hipon. So, tinanggal ko na dyan yung soft drinks. So, tapon na yon. Hindi na natin siya isasama sa pagluluto. So, yung hipon lang. Then, yan. Papaikot-ikutin lang or halo-haloin lang natin siya hanggang sa maluto pa unti yung hipon. Kailangan lang natin continuous mixing para hindi masunog yung nasa ilalim. Maiwan din yung butter. So, mas magandang tuloy-tuloy lang na halo para kumakalat din yung butter doon sa hipon.
After 2 to 3 minutes or depende kung tingin nyo luto na yung hipon, pwede na natin lagyan itong mga pampalasa gaya ng lemon. So ito yung nati ko sa gitna. Then piniga ko ng tig-isa. So yun, kesa gumamit ako ng soft drinks, kanina pinamarinig ko lang yun. So kesa maglagay ulit ako ng soft drinks, etong lemon na lang, mas maganda to kesa dun sa soft drinks. Yan. So piniga ko yung dalawa, and then after kong pigaan ng dalawang lemon, hinalo-halo ko lang muna ulit ito. And then susunod dito dyan yung asin at saka yung paminta. Ayan, so after ko siyang halu-haluin for almost 1 minute. Ayan, nilagyan ko na siya ng asin. So 1 tablespoon, and then kasunod dito yung black pepper, yung pagitong durog. Then after niya, mix na lang din hanggang maluto. Siguro another minute or 2, and then pwede na natin siyang i-serve. Ayan, so halu-haluin mo lang din hanggang manuot yung lasa ng mga seasoning natin. Ayan, so luto na siya. Pwede ko na siyang ilipat ng kainan or ng lagayan rather. Ayan. So kung mapapansin nyo, medyo konti lang yung sabaw. Kasi yan nga, dahil nga yun sa konti lang din yung butter na nagamit ko. Again, kung gusto nyo ng mas maraming butter ang ilagay nyo, pwede rin naman. So kung mapapansin nyo, napaka-konti na lang. And then, yung garlic, ayan, hindi ba siya ganun ka-tusta. Ayan, konti lang. Okay, kung gusto niyo ng mas marami nung sauce na maiiwan, damihan niyo lang din yung butter. Then, all throughout nung pagluluto, low medium cook lang yung gagamitin niyo. Low medium lang yung apoy na gagamitin niyo para hindi agad masunog. Then, ako, nagaling ako kasi yung natira sa kaldero yan, gagamitin ko pa yan para sa kanin. So, yun lang. Sana nagustuhan nyo. Try nyo din sa inyong bahay. Then, comment kung may kulang ba dun sa nagawa ko. Okay? Thank you! Hanggang sa muli!